Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus sa aking Panginoon, na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtam ko lamang si Kristo. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagkabangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Dahil sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisigla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinaglilingkuran ninyo at aalalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng kanipalang inilaan niya para sa inyo. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ingatan mo ang pananampalataya mo at panatilihin mo malinis ang konsensya mo. May mga taong hindi nakinig sa konsensya nila at dahil dito sinira nila ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Dito matayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Mateo 6:12. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Hebrews 12:7. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak.
Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Korinto 1:10-13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupa'y aking kailangan. Puso ko't kaluluwa kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. O Diyos, kaawaan niyo po ako ayon sa inyong tapat na pagmamahal at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin. Ang lahat ng pagsuway ko ay iyong pawiin at ako'y patawarin. Hugasan niyo ako at linisin niyo ng lubos ang aking kasamaan. Dahil inaamin ko ang aking mga pagsaway at lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan. Diba sabi niya at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. So, at yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. So at sinabi niya sa akin, nagawa ko na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay, di ba? Lumapit na kayo sa Panginoon at tumawag sa Kanya habang naririyan pa siya para tulungan kayo. Talikuran na ng mga taong masama ang masasama nilang ugali at baguhin na ang masasama nilang pag-iisip. Magbalik loob na sila sa Panginoon na ating Diyos dahil kaawaan at patatawarin siya. Sinabi niya sa kanilang lahat, di ba? Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Tapos ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. So lahat ng meron tayo bigay sa atin ng Diyos. Kaya gusto niya na tayo ay magtagumpay. Siyempre gusto niya maayos nating namamanage yung lahat ng binibigay niya sa atin. At tulad nga na napag-aralan natin last week, lahat ng ibinibigay sa atin ng Diyos ay pinag-aralan niya dahil alam niya na may kapasidad tayo na i-manage yun. So ang tunay na financial success ay ang buhay na kasama ang Diyos. Kasi alam natin na lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos, di ba? Pag tayo ay kinuha niya dito sa lupa, alam natin na wala tayong mabibitbit na kahit ano. Na kung ang pagtitiwala natin ay nasa Diyos, tayo ay may kapayapaan at tayo ay kontento sa buhay. So sabi nga sa Colossians 2:10, Jesus is enough. Kapag tayo ay kasama ni Jesus, kapag si Jesus ay kasama natin sa buhay natin, sapat na. So lagi nating alalahanin na temporary lamang ang buhay natin dito sa lupa, di ba? Sabi din dito sa awit, merong langit. So tayo ay naghahanda sa kabilang buhay. At dahil kasama natin ang Diyos, so hindi tayo dapat matakot. So hindi tayo dapat matakot dun sa hinaharap na yon. Dapat nga excited tayo, di ba? Kasi yun yung lugar na hindi natin kayang isipin kung gaano kaganda. So wag tayong matakot dahil ang Panginoon ay tapat sa mga taong umiibig sa Kanya. So yan, no eye has seen, yan ang ganda, di ba? No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Salamat po sa panibagong araw na kayo'y nagtipon-tipon upang pag-aralan ng mga salita mo po. Lord, salamat po sa
araw-araw na pagkain, sa mga araw na kami nagigising, sa malakas na pangangatawan. Panatilihin niyo din po kaming healthy, lalo na po si Lolo pati po Lola. Ilayo niyo po sila sa mga sakit. At salamat po. At salamat din po sa patuloy na pagpasok sa aming mga puso upang lubusan kang makilala. Gayunpaman, turuan mo pa rin kaming matutong magpatawad. Na pinakamahirap gawin, ngunit alam namin yun lang ang kagustuhan mo. Panginoon Diyos, salamat sa isang muling pagtitipon para patuloy naming pag-aralan at maramdaman ang mga salita mo. Patuloy kaming sumasampalataya na sana ay higit pa naming malaman kung ano yung mga gusto mong iparating para sa amin. Alam namin na palagi kang nandyan para sa amin. Ramdam namin ang pagsubaybay mo sa amin. Dahil pag nangangailangan kami, ay alam namin na madali namin nalulusutan o na-solve ang mga pangailangan namin. Dahil alam namin na hindi mo kami pinapabayaan. Kung naman po at sana po ay patuloy niyo kaming patnubayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng kalakasan, sa aming mga kalusugan, paggaling sa aming mga karamdaman, at nawa, kung hindi man namin lubusang nakakamtan ang aming mga kahilingan, ang mga biyayang iniintay, alam namin ang iyong timing ang perpekto. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Heavenly Father, thank you for this day. Thank you for the blessings you have given me and the opportunities I have to learn. Please bless me with wisdom and understanding as I learn about your plan for my life today. In Jesus' name, amen. Holy Son, Holy Spirit, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Do not lead us to the test, but deliver us from evil. Jesus, I thank you, I love you, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has prepared. But by His Spirit He has revealed His plan to those who love Him. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig.
Jesus.